mga ulo sa balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Aksidente sa ginatrabahong Abriza Mall, nasundan parehong laing disgrasya. Upat katrabahante sa construction na kuryentehan. Mga pulis, gipremyuhan ni Vice Mayor Rodrigo Duterte sa paspas nga pagkasulbad sa pagpanulis sa Marilug District. Usa ka bata nga bagong gianak, nakita ang gibilin daplin sa dalan. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsableng pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Mayong hapon. Ako si Paul Palacio. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Ni ana ang mga balitang angayan ninyong masayran nga madungog sab ninyo sa DXAB Radyo Patrol. Nasundan pa di ay sa laing aksidente ang pagkahugmak sa usa ka bahin sa ginatrabahong Robinson's Building diha sa Abriza Mall sa Bahada, Davao City. Kay niadtong Domingo sa hapon, upat ka trabahante nga nagtrabaho sa Abriza Mall ang nakuryentehan. Nagapatrol, Rodrey Salas. Sa tawag na nadawat sa 911 ni adtong alas 5:39 sa hapon sa Domingo, na ay nakuryentehan sa ginatrabahong Abriza Mall. Sa record sa Santa Ana Police, upat ang nakuryentehan nga sila Timoteo Imba, Elmar Tejada, Ernie Sabah ug Franklin Salon. Silang tanan gipang dala sa Davao Medical School Foundation Hospital. Nag-report diri nga naalagi day na nakuryentehan mo nang among gi-confirm nito. Nasa DMSF ang mga nakurintihan. Yan, hindi sa opisina, personally nag-inform na nakurintihan. Sa may sulod yun sa compound sa Ayala. Apil sa nakuryentehan si Timoteo Imba nga nakauli na sa ilang balay. Gisaysay ni Imba nga nagabuhos sila og semento sa usa sa mga haligi gamit ang bucket sa crane. Apan human sa pagbuhos sa semento, nasangit ang bucket sa bakal nga ilang gigunitan. Pero wala siya kabalo nga nung nakuryentehan sila. Base sa testimonya sa mga nakakita nga sa taas nga bahin sa ginakonstruct nga building nakuryentehan ng ilang mga trabahante. Gani ang usa sa mga trabahante natagak pa human nakuryentehan paingon sa nagsunod nga ang. Nakita lang nako siya katong pagkakaon kay wala man ko siya naglihok. Kato lang natingala ko nga nahulog pud ang isa. Kalit mo lang sa dive unya katong isa ka tawo naipit ito sa ibabaw sa bakal. Kay nahulog naman itong isa. Pag alsa na niya, nasangit ito sa mga gunitan tong kuan. Bakit? O ito nagkaroon ng kurente. Nagpasalamat hinuon si Imba nga giabaga sa DDT Construct Incorporated ang galastuhan ug pag-atiman kanila ug plano niyang mubalik sa trabaho. O gigasto mo hinon po nila, wamang ko bisag sa kadako po na nausik po nila kay sila may namahala po. Walay kalibutan ang Santa Ana Police kung nakauli na sab ang ubang trabahante nga nakuryentehan. Rodrey Salas, Patrol ng Pilipino. Gina-question sa mga otoridad ang DDT Construct, ang kontraktor sa Abriza Mall Project. Nganong wala nila pasudla ang mga rescuers sa 911 nga may responde sa pagkahugmak sa portion sa ginatrabahong building sa Robinsons. Nagapatrol, Michelle Robin. Ma'am, na-rescue kami diri ang Ayala, nahugmat, nagana tayo na tubunan. Saan nahugmat? Nahugmat ang dapit sa mga Ayala niya. Naanay na mga tao na natubunan. 7:06 sa buntag, unang nakadawat og tawag ang 911. Gikan kang Christopher Emta, security guard sa South Milandia Tiles, nga nag-report nga naay mga taong nahugmakan sa usa ka portion sa construction sa Robinson's Building diha sa Abriza sa Bahada, Davao City. Gideploy dayon sa 911 ang duha ka urban and rescue vehicle ug duha ka ambulansya. Nasundan pa ang tawag pagka alas 7:11 sa buntag. Alas 7:15 miabot sa gawa sa construction site ang mga rescuer pero wala pasudla. Nakasulod na diha Sir Ronald Lau. Sumala ni 911 Chief Werner Monsanto, importante kaayong makasulod sa compound ang mga rescuer.
aron ma-assess ug makahimo og saktong aksyon ug galing naapay luwasunon. Almost an hour after which nag-decide tong pulis ngadto nga pabalik ko na lang ang atong rescue o ambulance sa base. Ito yung medyo pinagtatakhan namin kung bakit hindi pinapasok. Wala na ang upat ka mga samaran ug nakuha na sab ang namatay diyang nakasulod ang mga rescuer. Kung nawatakibaw ka na sa gud naman tayo itong tao nga to. Kung pag-abot na to, buhi pa ba siya, di na nato ma-establish. Kung buhi pa unta siya, we could have done something about it para wala yung loss of life. Well equipped and I would say highly trained ang ating mga personnel sa 911. Dalaunta sa 911 Urban Search and Rescue Team ang mga modernong gamit pang-rescue. Ang vibroscope mao'y gamiton pagpangita sa taong maipit ilawom sa mga debris. Ang Paratech mao'y ibungkag sa semento. Ug ang lifting bag ang mualsa sa nahugmak nga bahin hangtod 45 toneladas aron makuha sa ilawom ang naipit. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Gipaligo na sa Santa Ana Police ang mga ebidensya para sa pagpasaka og kaso sa mga nagsugo nga dili pasudlon ang mga pulis ug rescuer. Dihang nahugmak ang usa ka bahin sa ginatrabahong building sa Robinsons diha sa Abriza Mall sa Bahada, Davao City. Gitumbok ni Santa Ana Police Station Commander nga mismong safety head pa sa kontraktor sa Abriza Mall Project nga DDT Construct si Ivan Lagrata ang nagsugo nga dili pasudlon ang mga pulis ug mga paramedic niadtong Sabado. Miambak sa kural ang station commander sa Santa Ana Police nga si Senior Inspector Ronald Lau aron lang makasulod. Rason sa mga gwardya, walay bisan kinsang pasudlon subay sa order gikan sa management sa construction. Ang ila dong safety officer, katong safety officer nila nag-order sa security nga dili pasudlon tanan tao, dili pasudlon bisag pulis. Busa, gipaligo na sa Santa Ana Police ang kasong ipasaka batok kang Lagrata. Apil na dinhi ang posibleng kasong obstruction of justice. Kay ang mga pulis, miadto aron mag-imbestiga kay naay namatay nga construction worker sa pagkahugmak sa portion sa ginatrabahong building. Amo pang kuanon tong witness katong imo namong witness tong security guard. Kay willing man siya mo sulti nga gisugo lang gid siya. Pinakikusap lang naman namin sa kanila na sana pinabayaan na lang pumasok ang pulis para malaman natin once and for all kung ano nangyari. And there is a need for police intervention. Much more, there is a need for the 911 to save kung unsa pa itong dapat ma-save dito. Sa incident report nga gipadala kang Mayor Inday Sara Duterte, gisaysay ni DDT Construct President Danilo Tamayo nga alas 7:30 sa buntag na ay nakasulod nga mga pulis pero migawas dihang nahibal ang dili gwardya sa construction ang nanawag og pulis og sa 911. Giangkon sab niya nga pagbalik sa mga pulis, wala pa sudla sa gwardya og nangambak sa kural. Girason sa DDT Construct, gimando ni Lagrata nga walay pasudlon nga dili trabahante aron malayo sa disgrasya. Pero wala mapasabot nganong giapil ang mga pulis ug rescuers sa wala pasudla. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Gipremyuhan ni Vice Mayor Rodrigo Duterte ang mga pulis nga nakadakop dayon sa mga hold-upper nga nanulis sa mga sakay sa usa ka rural transit bus. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Nalipay kaayo si Vice Mayor Rodrigo Duterte nga sulod lang sa tulo ka adlaw na sulbad dayon ang pagpanulis sa mga sakay sa usa ka rural transit bus diya sa Tamugan niadtong September 1. Diin gipatay pa sa usa sa mga tulisan nga si Eduardo Priete, si SPO1 Ronnie Panganiban nga pasahero sa bus. Atol sa operasyon niadtong Domingo sa kadlawon, napatay sab sa mga pulis ang leader nga si Ricky Pardillo ug nadakpan sab ang duha ka mga suspect nga si Priete, si Efren Manguray, hasta ang habal-habal driver nga si Rene Oracion nga mo'y gipakyaw ug ang tag-iya sa balay nga gitulugan sa mga suspect nga si Benito Pipito. Busa, gipremyuhan ni Duterte og 100,000 pesos ang mga pulis. I'm happy. Order. Gibana-banaan sa kapulisan nga 60,000 pesos ang nakuhang kwarta o kagamitan atul sa pagpanulis. Pagpunta yung yung mga operatives nga sa Jinsan kasi allegedly doon nagtatago.
Unfortunately, walang traces doon ng whereabouts nila. Follow up pa rin yun, but since nakilala sila, kasali na sila doon sa na-file nating kaso. Kagahapon, gikasuhan na og robbery with homicide ang mga suspetsadong tulisan. Nagpadayon ng manhunt sa laing tulo. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Mosunod, usa ka hubog nasamdan human bunali og bato sa naong. O usa ka bag-ong nataong bata gibilin daplin sa dalan sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Gikasuhan na sa Santa Ana Police karon lang hapon ang safety head sa DDT Construct Incorporated ug ang usa ka gwardiya tungod sa pagharang sa mga pulis ug sa mga rescuer. Dihang nahugmak ang usa ka bahin sa ginatrabahong Robinson's Building diha sa ginahimong Abriza Mall sa Bahada, Davao City. Live nagapatrol Francis Magbanwa. Francis. Tama ka, Polo, pasado alas 4 karon gi-file sa Santa Ana Police ang kasong obstruction of justice, resistance and disobedience ngadto sa gwardiya nga si Florencio De Vera. Obstruction of justice sub ang giatubang sa safety officer nga si Evan Lagrata. Gi-file sa Santa Ana Police ang kaso pasado alas 4 karong hapon sa City Prosecutor's Office. Kahinumdumang duha pa ka oras una nakasulod ang mga rescuers dito sa construction site kung asa upat ka mga construction worker ang naangol ug usa ang namatay human na hugno ay katulong andana ay kaupat nga andana nga bahin sa ginatukod nga mall diya sa may Bahada. Paul. Francis, nganong giapil sa kaso ang gwardiya? Paul, sa unang report nga atong gihatag kaganiha, gihulat pa sa mga pulis nga mahimong witness ang gwardiya nga mutabang sa pagtudlo kung kinsa gayod ang nagpugong nga di makasulod ang mga pulis ug mga rescuers. Apan sa paghihinabi sa news team kaganiha kang PO2 Virgilio Orobio kinsa nagfile sa kaso, wala nagpakita ang gwardiya sa buhatan sa Santa Ana Police. Busa giapil kini sa kaso. Paul. Salamat, Francis Magbanwa. Nasamdan sa naong ang usa ka trabahante sa usa ka bakery sa Diversion Road sa Maa, Davao City nga si Dominador Ibil. Gibunalan kini og bato sa naong ug nagdumili pa sa pagpatambal. Dihang miresponde ang mga paramedics sa 911. Nagpatambal ang kini dihang gihadlok nga ipadakop sa pulis. Sumala sa mga nakakita, kauban ra ni Dominador nga nag-inom ang nagbunal kaniya og bato tungod sa bikil sa istorya. Wala na makiti sa mga pulis ang wala mailhing suspect, human nga dali kining misibat. Gikasabutan sa mga barangay official, Department of Environment and Natural Resources, hasta sa kasundaluhan nga protektahan ang kinaiyahan sa Paquibato District, Davao City. Kagahapon, gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement nga nagpurma sa Multi-Sectoral Forest Protection Committee. Apil sa mipirma ang Department of Environment and Natural Resources 11, gobyernong lokal sa Davao, 13 ka mga kapitan sa Paquibato District ug ang 69th IB. Sumala ni DENR Regional Executive Director Jim Sampulna. Himuon sab kini sa uban pang mga lugar sa rehiyon. Numero 1 tutukan niini ang pagpakgang sa illegal logging. This is merely for the protection and conservation of our natural resources. Ato adyong ma-implement o mahimo gyud sa barangay. Apprehension of illegal forest products. We will involve our soldiers to plant trees. So I'm here to support them because that will be for my Davao City Million Trees program. Gipatuman dayon sa kapulisan ang full alert pinagi sa mga checkpoint. Pagsigurong dili makapangatake ang mga terorista. Pero ang mga nadakpan, mga buluyagong driver. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Dihang nag-checkpoint ang mga tropa sa San Pedro Police kagabi. Tanang sakyanan, gipahunong aron inspeksyonon. Panigurong walay makalusot nga mga armas ug mga eksplosibo. In a way, hassle siya kay kunyari, padulong kag work, para sa kuha, padulong kag work, pero
if it's for our security, okay lang. Okay naman para safety sad. Giapil sa mga pulis ang mga driver nga walay klarong dokumento. Busa, nasampulan si Denmark Torino. Giembargo una ang motor kay way mapakitang lisensya. Tinuod lang, nabiyaan lang yung lisensya. Para na lisensya? Na. Sa Quezon Boulevard, lakip mga jeep, gipahunong. Busa, nasakpan kining driver nga gireklamo sa mga pasahero kay nakainom. Birahe daw tako. Amo ko yung barkada niya, pauli na. Nakuan ko ba, nadala ko sa istorya gani. Ang Davao City Police nagpatuman sa mga checkpoint, human gitaas ang full alert sa kapulisan sa Tibok Mindanao. Pagpangandam sa posibleng panimalo sa mga Abu Sayyaf nga napatyan og tulo sa Sulu. To prevent criminal elements or members of Abu Sayyaf to create terror in this city. Hangyo sa mga pulis nga mutuman ang tanan sa paghugot sa seguridad. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Nasalbar ang usa ka bagong anak nga bata dihang nakitaan kini sa usa ka pamilya gawa sa ilang balay kaganihang kadlawon. Gibilin ang bata daplin sa dalan o gialamigas na dihang nakitaan. Nagapatrol Rodrey Salas. Ginatambalan sa Davao Adventist Hospital kining bagong anak nga batang lalaki nga gidala dinhi kaganihang pasado alas 4 sa kadlawon. Underweight ang bata ug daghang pinaakan sa lamigas. Nakit-an kini sa pamilyang Patriana sa daplin sa dalan gawas sa ilang balay sa Block 36 Kadayawan Homes, Bangkal, Davao City. Sumala ni Joseph Patriana, alauna pa sa kadlawon niya nadungog ang hilak sa bata. Bale, nag-net ramang ko sa balay, mga kadlawon naman to. Or siguro kay nagpagawa sa akong papa is katong baby. The patient is stable, but the baby was born small for gestational age, so gamay kasi sa iyang timbang. Nagtinabangay sab ang mga empleyado sa ospital para mapalitan og gamit ang bata. Si Josephine Nasab ang nagpalit og gatas. Shock gyud ko, oy, katugon kay ko karon nawa gyud ko ba. Mura ko kini nga katulog og napulo ka oras. Kinalambot siya pod matauran og IV fluids and unsa mga tambal na kinahanglanon sa iya. Naglibog ang pamilya Patriana nganong sa ilang duol gibilin ang bata ug kung kinsa ang ginikanan niini. Rod Ray Salas, Patrol ng Pilipino. Nangayog pasaylo ang DDT Construct sa pagkahugmak sa ginatrabaho nilang Robinsons Building nga usa ang namatay ug upat ang gipangdala sa ospital. Mihatag na sab sila sa ilang pahayag ngadto kang Mayor Inday Sara Duterte. Exclusive nagapatrol Michelle Robin. An explanation in 24 hours why the police and the 911... Sabado pa nangayog explanation si Mayor Inday Sara Duterte nga nung wala pa sudla ang mga pulis ug rescuers sa 911. Dihang nahugmak ang usa ka bahin sa Robinsons Building nga ginatrabaho sa DDT Construct. Alas 3:48 kagahapon sa hapon, nadawat sa City Hall ang sulat ni DDT Construct President Danilo Tamayo. Kadawat nami og katong letter response from the contractor sa katong building. Ang copy ani we have provided na kay Ma'am Inday, so for her information and further kung naa pa ba siya other instructions for that kaning letter na nga na-receive na mo. Sa sulat nangayog pasaylo ang DDT Construct sa disgrasya nga upat nila katrabahante ang nasamdan og usa ang namatay. Gisumpayan pa kini sa pagsaysay unsay nahitabo. Sa ilang record alas 7 nahitabo ang pagkahugmak. Ang gwardya nga si Julius Alcober ang unang nakakita ug may responde dayon ang ilang safety group. Alas 7:05 gi-assess sa safety head nga si Evan Lagrata uban si Lloyd Salazar ang incident area ug gimando ang pag-rescue sa mga samaran. Ang mga laborer nga sila Marciano Polbo, Rene Wills Alborio ug Joy Ray Soson nga nahulog sa ground floor gitabangan dayon. Gitabangang makanaog ang laborer nga si Jimmy De Los Santos, humang nakakapyut kini sa rebars. Si Crispin De La Sila nahagbong sa pump room sa basement level. Kado,
Alas 7:15 diyang gidala ang upat ka mga samaran sa ospital. Gi-cordon sub ang perimeter sa accident area. Sa ilang report, alas 7:30 diyang miabot ang duha ka mga pulis sakay ang mobile patrol. Ang pulis nakasulod pero migawas sub diyang nasayran nga dili ang security guard sa construction site ang nag-report sa insidente. Alas 8:15 miabot ang duha ka pulis mobile apan dihang wala pasudla. Mibalik pagka alas 8:30 ang mga pulis sakay sa duha ka mobile patrol. Miambak sa kural. Gidisarmahan ang gwardya o giablihan ang gate. Gisaysay sab ni Tamayo nga alas 9 na nawag ang pulis sa 911 o gimanduan ang security guard nga pasudlod ang ambulansya ug pagka alas 9:15 na dihang nakuha ang lawas ni Crispin de la Sila. Pag-abot sa ambulansya sa 911 pagka alas 9:20, gideklara sa mga paramedics nga patay na si de la Sila. Bakit hindi sila tumawag ng 911? Bakit ibang tao pa yung tumawag ng 911? Bakit kinakailangan i-hinder ang rescue operation natin? Then, it took, I think, halos 2 hours bago napasok ang ating mga ng ating 911 yung area. Hindi natin alam kung posible kayang na-rescue natin at medyo may nagawa pa ang ating mga paramedics or yung usar natin para ma-save yung life ng namatay. Gipasalig sa management sa DDD Construct nga ilag tubagon ang tanang mga gastos sa mga samaran ug namatyan. Lakip na ang pagsiguro nga ginapatuman ang tanang mga precautionary measures sa construction site. Hasta ang kooperasyon sa mga investigasyon sa gobyerno. Samtang ilasab ginaimbestigahan ang insidente. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Deputy Secretary sa Section 51 sa NPA nga si Percival Manimog alias Ka Bimbong nadakpan. Nagapatrol, Vina Araneta. Gihatod sa mga sundalo ngadto sa Davao del Sur Police, kaganihang buntag si Percival Manimog alias Ka Bimbong, 34 anyos, human madakpi sa 3rd Special Forces Battalion sa Sitio Recop, Barangay Hagumitan, Moncayo, Compostela Valley nitong Setyembre 6. Si Manimog ang Deputy Secretary sa kanhi Guerrilla Front 51 nga giilas sa militar nga Section 51 na karon nga naglihok sa Turil, Davao del Sur, North Cotabato area. Si Manimog ang ikaduhang nadakpan sa 3rd Special Forces Battalion, human madakpi si Zadi Cañete alias Kajinggoy sa Laak, Compostela Valley nitong Enero. The capture of Kabimbong is a validation of Butterfly Protein ID that those who will surrender will not be harmed. Si Manimog nanay mga warrant of arrest sa kasong murder sa Diga City nitong July 21, 2005 ug laing kasong murder sub sa makilala North Cotabato nitong February 25, 2010. The informant was able to lead the operating troops into a house. Apan, sumala ni Manimog, Marso 2006 pa kini mihawa sa NPA. March 12, 2006, ning hawa ko sa kalihukan. The civil government to look after the welfare, to care for the family. Yung mga tao sa Moncayo ay very cooperative na sa mga kasundaluhan at kapulisan. Have him incarcerated here in Digo City to face his case. It is no longer qualified to become a guerrilla front. So ibig sabihin bumaba yung strength nila together with their firearms. Ginaimbestigahan karon sa 10th ID ang mga dokumentong ilang nakuha gikan kang Percival Manimog nga ilang magamit silang anti-insurgency operation. Ginakonsidera karon sa AFP ug PNP nga sa pagkadakop ni Manimog muhinay ang pwersa sa mga rebelde. Ilabi na nga ang nasikop usa sa mga nagunit og taas ka pwesto sa kalihukan. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Digo City. Mokadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Gihatod namo ang mga balitang angayan ninyong masayran. Tungod kay bisan asa ang balita, tua kami. Nag-aalagad kaninyo sulod na sa 21 ka tuig, bisan asa sa kalibutan. Mayong gabi.